Inatasan din po si Congressman Barzaga na burahin yung lahat po ng kanyang social media post na sakop nitong ethics complaint. Ano po ang mangyayari kung hindi siya sumunod? May additional sanctions po ba yon, Kong Abalos? Ayon po sa aming committee report, maaaring magkaroon ng additional sanctions. Kaso lang tulad po ng sabi ko kanina, collegial body po kami dito sa Congress and it will be a committee decision, it will be a plenary decision kung sakaling magkaroon po ng paglabag sa ating committee report na nakasalalay po yan sa buong plenaryo at hindi nakasalalay sa desisyon ng isang tao. So ibig po bang sabihin din may follow-up investigation pa kung hindi nga siya mag-comply? At may binabantayan po ba tayong timeline kung kailan dapat ito ma-delete? Nakalagay po sa ating committee report na meron po siyang 24 oras mula kahapon na tanggalin po ang mga 24 social media posts na nabanggit sa kanyang ethics complaint. And if he doesn't do that, ay magdedesisyon ulit, maghaharap-harap ulit ang Ethics Committee kung ano yung magiging sunod na hakbang. Ganun po ba yun? Yes. Maaari po, opo. Handa raw po si Kong Barzaga sa mas mabigat pang sanctions. Yan po ang sabi niya. Ang sabi pa niya, to quote him, "I'm ready to face even imprisonment or assassination. If Marcos wants to silence me, then the surest way to do it is to do the same thing that his father did to Ninoy Aquino." Ano po ang reaksyon niyo sa ganitong kabigat na pahayag niya? Sa akin po, dissent, opposition, criticism, it's an essential part of every democracy. Napakahalaga po. Hindi naman maganda na lahat tayo susunod-sunod lang kasi tapos na po ang panahon ng mga hari. Nasa demokrasya po tayo. Kaso lang kailangan po natin tandaan na ang freedom of expression hindi po yan absolute at kung isa ka pong mambabatas o halal na opisyal, may responsibilidad ka rin pong sundan ang code of conduct po. Yun ang napakahalaga. Ang aming mga lawmakers, kabilang na rin po si Representative Barzaga, he may express genuine political criticisms. But yung kakalagahan po ng ethics complaint na na-file, kailangan i-define po natin. Alamin natin kung kailan makocross yung line between genuine freedom of expression and disorderly behavior.